Na yung configuration ng ginawa naming board nung nakaraan. So nag-order lang kami ng parts. Ayan, so natanggal ko na yung mga spare parts na defective dito. Ayan, yung diode and yung MOSFET na nakakabit dito. So binaklas na namin. Ayan. And dumating na rin naman yung order namin na parts. Silicone. Ayan. So online lang namin in-order to. Itong mga diode, ito and yung fuse, may mga stocks na kami dito dati pa. Ayan. So ito kasi kailangan namin ng original. May stock kami dito pero in-orderan namin ng original. Hindi ko lang sure kung original talaga siya. Kasi minsan may mga supplier kahit sabihin mong kita yung umu-order sa kanila. So may mga sumasablay din na spare parts. So ito yung dalawang MOSFET. Ito yung nakita namin na defective sa kanya. Isang diode and dalawang IGBT siya. Yan, IGBT pala siya. And yung fuse. So ganito na lang yung gagamitin nating fuse. Yung glass. Okay. So 4 na yung pina-order ko para may reserba. Mabilis lang naman, parang 3 days dumating na sa amin yung order. So yan, tingnan nyo, Shopee lang din namin kinuha. Tinignan namin, may kamahalan nga lang yung parts. Merong mura na nakikita tayo sa Shopee, pero minsan nire-review namin. So mura nga siya pero mapapamura ka. Kaya lang, merong mahal na minsan mapapamura ka din kahit mahal lang bili mo. Yun. Okay. So proceed na tayo sa repair. Ayan na. Open yung fuse nito. Dito. Yung input AC. Open. Yung para sa DC buo. Itong open. Pag open yan, malamang yan may shorted. So yun yung i-detect natin na shorted. Ayan. So yung paraan ng pag-detect ng shorted. Tingnan nyo to. Limahan niya ng coil. Ayan, yung dalawang coil na yan. Susundan nyo lang kung saan tumaan yung AC. Ito. AC. Saan ba siya dumiretso? Ayan. Tumakbo doon sa diode. Ito yung AC input to. Papasok ng diode. Ayan o. Dapat wala itong resistance kasi AC. Pero yung reverse niya may resistance. So ibig sabihin may shorted. Ang may short sa kanya ito positive at saka AC input. Yun. May shorted siya dito. Kaya putok yung primary fuse niya. So kakabit ako ng primary fuse and kakalasin ko itong diode na to. Ito yun. Ito na yung diode. Ito yung defective. Ito yung ipapalit natin. Pakita ko lang sa inyo kung paano check. So yan. Kung ganito lang ang tester mo, punta ka lang doon sa ohms. Then i-select mo siya sa diode. Ayun. Pag lumabas yung may arrow, diode yan. So kapag chinek mo itong defective, ito yung makukuha mo na resistance. Ayan o. 0, 0. Walang resistance. Then pag na-reverse natin ulit, 0, 0 ulit, 0.4, 0.4. Kapag ito yung ginamit mo, yung good, 0.5, 0.5, 0.9. Na-reverse natin, wala ka dapat makukuhang resistance. Then ito yung gitna, ito yung AC input, dapat wala kang makukuhang resistance. Ito yung positive negative, ito lang yung dapat meron kapag ka ni-reverse mo. Ayan, 0.9. Okay, so gamitan natin ang analog. Ayan, ito yung analog, ito yung good na diode. So set mo ng X1. Okay, so pag chinek mo, negative ito, may resistance, meron yung dapat gitna, dapat wala yan. Pag na-reverse natin, wala ka dapat makukuhang resistance tulad nyan. Ayan,
kahit balik-balik ta rin mo, wala. Ang meron lang, from negative to positive for anode and cathode. Ayan, okay? So yung defective, ito yung defective. Kapag na-reference natin yung defective, ito yan. Unatin natin yung pa. Yan. Yung positive test rod ko, tingnan nyo, yun eh, kagad yung shorted. Dito, wala. Ito meron, yung dalawang pa. Reverse natin. Yan. Meron. Wala, pero ito, shorted. Itong dalawang pa na to. Yan. Yan. Okay. So ito, yan yung good na diode. Tingnan nyo yung difference nya. Ito. Ayan, may resistance. Pag na-reverse natin, dapat wala siyang resistance. Itong defective, ayan, pag na-reverse natin, ayun, shorted yung diode. Okay, so papalit natin to. Ito yan, so tinanggal ko siya dito and kakabitan natin ng fuse. Ito yung diode na gagamitin namin. Actually, mas mataas ng konti yung gagamitin namin. Ang number niya ay sa 25SB100. Itong original niya ay 25XB80. So okay lang naman to. So ang in-order namin ito na kasi yung parang doon sa ibang unit kasi ganito ang ginagamit. So dito sinubukan namin yung mas mataas ng konti, umuubra and mas maganda siya. Ayan. So itiduro ko na naman to kung paano mag-check ng diode. And ito yung pinaka IGBT natin. Itong isa actually sa tester namin good pa siya. Yung isa ang defective. So obvious naman na defective dahil kung mapapansin nyo, sunog yung part na to. Ayan na. Ayan. Sunog na siya. And syempre pag tinester natin to, set ko lang sa X1 muna yung tester natin. Ayan. So ito siya. Ayan na. So may leak na siya dito. Yun o. And kapag ka naka-extend tayo, ayan, sinet ko ng extend yung ating tester. Ito siya. Shorted na siya. Ayan. Tapos dito, ayan. So wala naman pa resistance. Ito kasi mabilis ang pag-check lang. So dito sa naiwan na isang good pa, ayan na. So mapapansin nyo walang resistance yan dito. Then itong defective, ayan na. So kita nyo na doon sa reference nyo, defective siya. So dahil dalawang parts siya sa isang unit, dalawa yung ginamit na IGBT, so dalawa na yung papalitan namin kahit good pa yung isa. Kaya ito yung dalawa. So ituturo lang natin ng konti kung paano namin chine-check ito. Ayan. So yung tester ko, sinet ko ng X10 and ito lang siya. Ayan. So makikita nyo may bahagyang resistance. Then pag na-reverse natin, mas mataas. Kapag ka naka-X10 tayo ng setting sa tester natin, ito siya. Nakikita nyo wala tayong resistance dito pag na-reverse natin. Para siyang diode na chinek. So ang laman kasi sa loob nito, hindi siya pare-parehas. So pwede nyong i-type yung number nito sa Google and tingnan nyo yung datasheet para makita nyo yung laman sa loob na eksakto. Para kasi hindi siya ganun ka-accurate kung gagamit ka lang ng tester and hindi mo naman alam kung ano yung laman sa loob. Meron kasing ganito, IGBT, may mga resistor and diode na pinagsama-sama sa loob. So para mas maganda, may datasheet kayo kung alin yung or kung paano nyo i-check. Pero sa ginagawa namin, kumbaga, is ang importante dito is nagkaroon tayo ng mas mahabang experience. So sa pag-check pa lang natin, kahit hindi na natin tingnan sa datasheet, alam na natin yung defective at saka good na IGBT or MOSFET. Yun, sa katulad nyan, pag tinester ko dito, then pag na-reverse natin, meron. So possible na good siya. So para makasigurado tayo, yung tester, siniset ko siya sa X10. Ayan. Balik tayo dito.
So, naka-extend ako ng setup ha, setting. So, i-short nyo yung dalawang paa, itong tatlong paa na to. Ayan, para ma-reset siya. Ayan. So, iso-switch, i-off lang natin. Then, tingnan nyo siya kung may resistance ulit. Yun, meron siya. I-short natin. Ayan. So, makikita nyo bumaba yung resistance niya. Ayan. Okay. So, naka-half na lang yung resistance niya. Yung negative ng test prod natin, nakagitna. Yung positive is nasa kanan. So, yan yung resistance na nakuha ko. Pwede siya, actually, nagre-react siya sa body natin o sa katawan natin. Pag hinawakan nyo yan, napapansin nyo gumagalaw yan. Ayan. Yun. Tumaas. Nag-switch. Then, ito minsan, yung pag-check nito, hindi naman natin, sabi ko nga, hindi naman talaga makukuha yung eksakto kasi may mga diodes and resistor yan sa loob. Ayan. So, minsan, ginagawa kong eksperimento. Ayan. Pag hinawakan natin ang kamay, nakita nyo, bumalik sa gitna. Isuswitch ulit natin. Ayan. Pababa siya ng pababa. Ayan. Nagre-react siya doon sa body natin o sa katawan natin. Ayan yun, switch ulit siya. Switch natin pababa. Short lang natin. Ayan pag sinawakan ko ng kamay ko, ayan ayan. Ayun short natin ulit. Ayan pag hinahawakan ko ng kamay, bumabalik siya sa gitna. Ito. Yun. Then, itong kabila, meron kasing MOSFET or IGBT, minsan may nakukuha kang resistance dito. Ayan. Ayan mataas, diba? Ayan. So, balik natin sa pag-reverse natin. Ayan. Ayan bumabalik siya sa gitna pagka nagkaroon ng contact yung body natin. Yun. Or minsan, i-reset nyo siya dito, iso-short nyo lang siya. Actually, hindi yun ganun ka-accurate kasi may pagkakaiba doon sa ibang MOSFET or IGBT. So, importante dito kasi huwag nyo makukuhanan ng shorted. Ayan. Ayan tingnan nyo, nung reset natin, bumaba na. So, ibig sabihin, nagre-response yan. Okay? Ayan, okay na. So, ganun namin chinecheck yung IGBT or MOSFET. Pero kung may mga paraan naman kayo na ginagamit, kami ganyan lang. Minsan, kapag gumamit naman tayo ng digital, ayan, pwede naman natin siyang i-switch ng tester din sa X1. Pero ito, ginagawa namin, diretso na. Kasi usually naman, kapag nakuha na nyo ng ganyang resistance yan, maayos siya. Ito, yung sa digital lang ginamit natin. So, naka-diode setup ako Yun, kaya may arrow kayo makikita doon. Naka-diode check. Ayan So, may makukuha kang 0.4. Ayan. So, dito sa isang paa, wala. Ayan. Dito. Kaya minsan mapapagkamala mo, kala mo defective. So, ang pinakamaganda niyan, tingnan nyo yung number and tingnan nyo yung datasheet doon sa Google. Meron naman yan, lumalabas yan. Para sigurado kayo pag chine-check nyo. Pero yung, sabi ko nga sa inyo, kapag ka-tinester natin dito, yan, gumamit tayo ng analog and nilagay natin sa X1 yung tester natin and nakuhanan nyo ng shorted dito sa dalawang paa, pag ni-reverse nyo, usually defective. Pero kung wala kayong nakuhang shorted dito, usually good yung IGBT or MOSFET nyo. Yeah. So, ganun lang. Kapag ka-check namin, kahit hindi na kami magbago-bago ng, kasi sabi ko nga sa inyo, sa haba ng experience, malaking bagay kasi yung experience mo sa pag-check nito. Kumbaga, alam mo na kung defective yan o hindi Isang tutok mo lang o isang tester mo lang, makikita mo na kung may defecto yung MOSFET at IGBT natin. Ayan. So, gagawin natin, i-replace na lang muna natin to ng dalawang piraso na ito. And yung diode, ito yung original niya is 25XB80. Ang gagamitin natin ay
25 SB100 na lang. Yan. Okay. So may mga kinabit na kami na ganito is umubra naman and tumagal naman. Hindi naman nagkaroon ng problema. Kaya ini-option namin na i-repair na lang muna. Kasi itong board na ito is syempre medyo may kamahalan din. And makakatipid ng konti kung idadaan natin sa repair. Ayan. So ito yung board na yan. So yan, linisan muna natin yung mga may mga sunog tulad na rin. Then dito ito yung dalawang MOSFET na binaklas ko. Yun. So medyo matagal lang natin natapos yung paggawa ng video dahil in-order ko pa yung spare parts. Ayan. Susubukan natin ikabit. So yan, kinabit ko muna yung pinaka-fuse nya dito. So open yung fuse na dahil nag-short yung pinaka MOSFET IGBT. Yan. So ito yung dalawang diode. So good naman ito na-check ko na rin naman ito. Pero double check na ulit natin. Ayan. So tester naman natin. Usually X1 set lagi. Yan. Madalas naka X1 lang din tayo sa pag-check. So sa X1 ang gamit na gamit lagi. So ito diode naman siya. Yan. So syempre pag ni-reverse natin yan dapat wala kang makukuhang resistance dito. Then ito ganyan din. Yan. And then syempre dito sa teka, hindi ko yata makikita. Ayun. Yung IPM. So, may nilabas naman ako dito na video doon sa Daikin. Parehas lang din naman niya kung paano natin chine-check yung tawag dito. Yung mga yung IPM. So, kung paano namin chinek yun, ganun din. Yung sa Daikin, parehas lang yan. Halos isa lang din naman yan. Yung dahil dito namin tinanggal yan. Ayan. O, pag gumamit ka naman ng digital dito sa pag-check ng so sa diode, pupunta ka lang ulit doon sa diode dahil diode yung i-check nyo. Usually 0.5, 0.8 yung makukuha mo dito. Okay. So reverse. Kasi pagka diode mas mabilis kapag digital ayaw pumasok nito sa ano. Yun. 0.3. Yan. Ito kabila dapat same siya. Yun. 0.3 din. Okay. So pagka mga ganyan yung nakukuha nyo is good. So 0.3 and hanggang 0.8 silicone and germanium. So magkaiba kasi siya. Yan. So doon naman sa eto, lalapit natin analog na lang para mas madali. Ayan. So nakaset pa rin ako ng X10. Ayan. Then eto, pwede nyo i-check din kung may makuha kayong shorted. Ito yung UVW dito, tingnan nyo na kagad ng tester kung may short ba siya na makukuha kayo. Kung wala, usually good naman yan. And then pupunta ka sa ground, hanapin mo yung negative nito dun sa capacitor. Ito, tingnan mo kung saan yung pinaka negative supply nya. Then tingnan mo yung UVW kung may makukuha kang shorted. So yun yung mga basic na step na ginagawa natin tulad ng ginawa natin sa Daikin. So pupunta tayo sa negative. Ayan. So para madali nyo makita ang negative, tingnan nyo na kung saan pumunta itong capacitor na ito. Ayan o. Yung may guhit yun yung negative. So dahil dito yung negative, pwede akong mag test point dito. Yan. Okay.
Yun, doon natin iti-test point siya. Then, titingnan natin kung may shorted. Ito, yung black na test rod ko, tinusok ko na lang dyan. Then, tingnan nyo yung UVW, medyo blurred lang yata ito kasi sa camera ko. Ito, yan, may resistance kayo nakuha doon, dapat meron din sa kabila. Yan, UVW, meron resistance. Then, pagpalitin nyo yung test point nyo o test rod nyo, yung red naman o yung positive ang ikabit nyo doon sa negative ng capacitor. Then, tingnan nyo ito kung merong shorted. Kung wala kayo nakuha dyan na short, so ibig sabihin, yung IPM is wala kang nakuhang shorted dito. Or maaaring good. Ayan, kasi baka mamaya, pag nagpalit kayo ng parts ng IGBT at saka nung diode, is shorted pala yung IPM nyo. Kasi madalas, pag may mga ganyang issue dito, nagkalas ka, yung IPM nyo is damaged na rin. Ayun. So, kakabit na natin ito. Ayan. So, i-bend lang natin ng konti. Dito. Okay. So, yung isa, ganun din. Saktuhan naman to. Yun. So, pareha siya ng number. Kaya, eto na. Kahit baliktaran yan dahil magkaparehas eh. Yan. Okay. So, yung diode dito, ayan, sukat na natin para sakto. So, ganun din. Yung tama ng paa niya, dito rin. Yun. Malapit. Okay. So, pwede nyo rin naman siya i-check. Pag naikabit yung diode, then sukatan nyo ng supply dito. Kaya lang, mahirap kasi minsan na isuswitch mo pa siya para makuhanan mo siya ng data dito sa pinaka-gate niya at saka sa supply. So, ididiretso ko na. Pag pumutok, ay di defective. Pagka nag-on, di okay. Ayan. So, diretsuhan na natin. Okay. So, ikakabit ko na rin muna ng diretso yung heatsink niya para lapat siya bago ko ihinang ito. So, dadagdagan ko lang ng silicone itong heatsink niya. So, dito, ayan o, may mga carbon. So, dapat ito mga ganito, malinisan muna bago nyo ilapat para hindi siya magkaroon ng ground kahit sa pinaka-heatsink natin. Ayan. So, linisan ko na lang. Ayan, so kinabit ko lang tong MOSFET natin, ay IGBT MOSFET. Ang nalilito dito. Ayan. Tinutornilyo ko na muna para nakalapat siya ng maayos. Ayan. Set up na siya. Ini-on ko na rin. Ito, kapag nakita niya medyo mabilis ang blinking na yan. So, baliktad kasi ito doon sa iba. Pag medyo mabilis ang blinking, maaaring walang error na nadidetect yan. So, antayin na lang natin kung mag-i-start o aandar siya. Ayan. So, bukas siguro ipipix ko to kasi may mga talop na wire sa ilalim eh. Yun sa mga sensor na mga naka-tape lang. So, iaayos na lang to bukas. Bakit baliktad? Ay, minto ano? Ayun. Mandar na. Kung may problema pa yata. Ayun, okay. Ito ako bakit parang baliktad yung ano? Hindi kaya ayan, so. Hindi, tama. O, ayan, umandar na yung pan. Oh. Okay na. Yung compressor. Ito. Umaandar na rin. Kalasin ko lang ka. Ayan. Yun. Okay. So, nag-run na siya. Umaandar na. So, bukas ko na siya obserbahan ng matagal. Yun. Okay. So, working na siya. Maandar na.
Eto na lang. So may mga talop siya na wire dito. Kaya may mga ganito siya na tape na. Iaayos na lang namin ito. Eto. So yan na lang ang atraso natin. So sa ngayon, okay na siya. Ayan. So okay na tayo dito. Ayan o. Shoutout ka na, Boss Lakay. Shout out sa maraming followers. Ayan. So okay na tayo. Nagsalamin ako kasi talagang nagbablurred na yung paningin natin kapag gumagawa tayo ng mga board. Okay na. Ayos.